Isang malaking pagyanik ang kasalukuyang nararanasan ng mundo ngang palakasan sa Amerika. Tinalikuran ng aking anak na babae ang Amerika. Ang hanyong manlalarong volleyball ng US Junior National Team na pinag-agawan ng prestihiyosong universidad sa Amerika at tumatanggap pa ngang suporta mula sa Nike, ay biglang nagdeklara na lilipat siya sa isang high school sa Pilipinas. Para sa akin, ito ay isang bagay na hindi ko sukat akalain. Bakit niya pinili ang bandila ng Pilipinas? Gayong siya ang itinuturing na kinabukasan ng American volleyball? Ako, isang inang Amerikana na nanginginig sa galit, ay magtatapat pagkatapos ng isang taon. Ngayon, naiintindihan ko na ang aking anak. Ano nga ba ang nangyari? Hayaan ninyong ikuwento ko ang nakagugulat na salaysay ni Christina, isang ina mula sa Cerritos, California. Tinalikuran ng aking anak na babae ang Amerika. Ikapitong gabi, tulal akong nakaupo sa salang aming tahanan sa Cerritos, California habang umiinom ngang alak. Ang isang pangungusap na binitawan ng aking anak na si Bella Ilang, oras na ang nakalipas ay umanik sa buong pundasyon ng aking buhay. Ma, lilipat ako sa high school sa Pilipinas. Sa sandaling yun, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Nakapatong sa mesa ang isang acceptance letter mula sa UCLA na may kasamang full scholarship at walang tigil ang tawa mula sa Stanford at USC. Si Isabela Bella Marikit Santos, ang tinaguriang pag-asa ang women's volleyball sa Amerika, ay handang talikuran ang lahat ng ito para pumunta sa Pilipinas. Sorry ma, pero ito ang pinili ko. Pakiramdam ko, sa isang iglap, ay itinanggi niya ang 17 taon ng buhay na kanyang tinahak. Ako si Christina Reyes, 45 taong gulang, isang dating manlalarong ng volleyball at ngayoy physical education teacher sa isang high school sa Cerritos. Nang gabing iyon, naramdaman ko sa unang pakakataon ang pakabita ng aking pakakakilanlan bilang isang inang Amerikana. Sa totoo lang, nangingit-ngit ako sa pakiramdam ng pagtataksil. Para kasing sa isang iglap, ay itinapon ngang aking ana ang yaman ngang palakasang Amerikano na buong puso kong ipinagmamalaki. Isang taon na ang lumipas mula nang siya umalis. Kaninang umaga, sinilip ko ulit ang bakanteng silit ni Bella. Sa dingding, naroon pa rin ang uniforme niya para sa US Junior National Team na nababalot na sa alikabo. Dati, ang uniformeng iyon ang simbolo ng karangalan ng aming pamilya. Ngunit kagabi, habang pinapanood ko sa YouTube ang finals ng high school volleyball tournament sa Pilipinas, napayak ako. Nakita ko ang aking anak na naglalaro bilang si Marikit na may numerong 19 para sa Liceo de Santa Clara. Nakita ko siyang nakikipausap sa kanyang mga kakampi sa wikang Filipino, kumakain ng kanin at adobo na may gana, at yumuyukot sa paraang Filipino matapos ang tagumpay. Nakita ko sa kanya ang isang kaligayahang hindi ko pa kailanman nasaksihan. Ngayon, handa na akong ikuwento ang tungkol sa magulong taon na iyon. Ang mahirap ngunit sa huli ay magandang paglalakbay ko bilang isang inang Amerikano upang maunawaan ang anak na pinili ang Pilipinas. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang ikuwento ang simulang lahat. Kung paano ko nakilala ang aking asawang Pilipino at kung bakit ko pinilit na palakihin si Bella bilang isang purong Amerikana. Noong una, hindi ko talaga maintindihan. Isang typical na middle-class American family kami. May bahay na may swimming pool sa likod bahay sa isang tahimik na subdivision sa Cerritos. Magandang distrito ngang paralan. Ligtas na komunidad. Higit sa lahat, si Bella ay isang perpektong batang Amerikana, ipinanganak at lumaki sa Amerika. Siyempre, alam niyang Pilipino ang kanyang ama. Pero hanggang doon na lang iyon. Pinalaki ko si Bella bilang isang purong Amerikana. Ingles lang ang wikang ginagamit, kulturang Amerikano lang ang itinuturo, at mga prinsipyong Amerikano ang ikinintal ko sa kanyang isipan. Naniniwala akong iyon ang pinakamabuti para sa kanyang kinabukasan. Nagsimulang maglaro ng volleyball si Bella noong siya ay 7 taong gulang. Isinulat ko lang siya sa isang junior program sa aming lokal na YMCA, ngunit sa unang araw pa lang ay tinawag na akong coach, Mrs. Reyes, espesyal ang anak ninyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong talento. Mula noon, umikot ang buhay ko kay Bella. Gigising akong alas 5 umaga para samahan siya sa training. Pagkatapos ng class ay sa club activities. At tuwing weekend ay may mga tournament. Mahirap, pero masaya. Ang makita ang pag-unlad ni Bella ang naging buong buhay ko. Sa edad na 13, napili siya para sa state team ng California. Sa edad na 15, pumasok siya sa US Junior National Team. Itinampok siya ngang ESPN bilang the next big star at nakatanggap pa ngang alok na sponsorship mula sa Nike.
Lahat ay perpekto, ngunit sa isang araw, gumuho ang lahat. Gusto kong maklaro ng volleyball sa Pilipinas. Akala ko inabibiro lang siya. Ngunit seryosong-seryoso ang mata ni Bella at nakikipaugnayan na pala siya sa isang high school sa Pilipinas. Bakit? Anong dahilan? Hindi mo may intindihan, ma. Kung gaano ako nahirapan. Ang masalitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking dibdib. Ano ba ang hindi ko naindihan? Ang buong kwento ay nagsimula 21 taon na ang nakalilipas nung irregular setter ako ng UCLA volleyball team. Malapit na akong magtapos at inisip ko na ring maging pro. Isang araw, inaya akong kaibigan ko sa isang masarap na kainan sa isang distrito sa Los Angeles na maraming Pilipino. Christina, nakatikim ka na ba ng tunay na pagkaing Pilipino? Ibang-iba? Promise. Sa totoo lang, hindi mataas ang aking inaasahan. Ngunit dahil sa kuryosidad, sumama ako. Isang maliit na kainan na may karatula na Javier's Kitchen, the best sinigang in town. Pagpasok ko, isang kakaibang amoy nga pampalasa ang sumalubong sa akin. Welcome po! Isang lalaki mula sa likod ng counter ang bumati ng may masayang ngiti. Matangkat, may salamin, at may pagka-intelektual ang kanyang dating. First time niyo po? Ang bestseller po namin ay sinigang na baboy. Sinigang na baboy? Hirap kong bigkas. Napangiti siya. Okay lang po yan. Gagawa akong hindi masyadong maasim para sa inyo. Iyon ang una naming pakikita ng aking asawa, si Javier. Isa siyang graduate student sa architecture sa USC at nagtatrabaho bilang part-timer sa kainan para sa kanyang matrikula. Ang inihain sa akin ay isang umuusok na mangkok na may malinaw na sabaw. Medyo nanginginig ang kamay ko nang unang beses kong higupin ang sabaw. Ngunit nang matikman ko, nagulat ako. Ang lambot ng karne at ang kakaibang asim ng sabaw ay naghalo at talagang napakasarap. Kamusta po? Tanong niya. Wow, amazing! Mula nun, 3 beses sa isang linggo na akong bumibisita sa kainan. Ang dahilan ko ay para kumain ng sinigang. Pero ang totoo ay para makita si Javier. Isang araw, siya na ang unang kumausap sa akin. Volleyball player po kayo. Diba? Napanood ko ang laro nyo sa UCLA. Talaga? Opo, ang galing ng palo nyo. Doon na simula ang aming pagiging malapit. Ikinuwento ni Javier na naglalaro rin siya ng volleyball hanggang high school sa Pilipinas. Ang volleyball ang naging dahilan kung bakit mabilis kaming naging malapit. Iba po ang volleyball sa Pilipinas kumpara sa Amerika. Mas nakasentro sa team play, mas matibay ang depensa. Interesting. Gusto kong mapanood minsan. Ipinakita sa akin ni Javier ang mavideo ng laro ng women's volleyball sa Pilipinas, ang UAAP. Totoong ibang-iba ang estilo. Kung ang Amerika ay nakatuon sa lakas at individual skills, ang Pilipinas naman ay sa organisadong laro at matatak na depensa. Pakalipas ng 6 na buwan, naging kami. May mga pagkakaiba sa kultura, pero inakala kong kaya naming lakpasan. Dahil perpekto ang Ingles ni Javier at mabilis siyang nakaangkop sa kulturang Amerikano, ngunit nang mapag-usapan ang kasal, doon lumabas ang unang problema. Christina, uwi tayo sa Pilipinas para makilala mo ang nga magulang ko. Kailangan pa ba nating pumunta dun? Sa Pilipinas, kaugalian na ipakilala muna sa mga magulang ang pagkakasalan. Napipilitan akong sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Ang 13 oras na biyahe ay isang pagdurusa, pero tinis ko nang makita ang masayang mukha ni Javier. Pagdating namin sa NAIA, naghihintay ang kanyang nga magulang. Mabuti at nakarating ka, Christina? Niyakap ako ng mahigpit ng ina ni Javier. Kahit nahirap siyang mag-Ingles, ramdam ko ang init ng kanyang pagtanggap. 1 linggo kaming nanatili sa Pilipinas at maraming naranasan. Ang maingay na palengke, ang nga resort, ang karaoke lahat ay bago sa akin. At napakabain ang pamilya ni Javier. Lalo na ang lasa ng pocherong niluto ng kanyang lola na hindi ko malilimutan. Naku, magiging asawa ka nga apo ko kaya dapat matuto kang kumain ng pochero. Nung una ay nanibago ako sa lasa, pero hindi ko na malayang paulit-ulit na akong humihingi. Pagbalik namin sa Amerika, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya. Pagkatapos mag-aral, nagsimulang magtrabaho si Javier sa isang architectural firm sa Hollywood at ako naman ay naging PE teacher sa high school. Naging maayos ang lahat. Naniwala akong kung may pag-ibig, malalakpasan ang anumang pagkakaiba sa kultura. Ngunit nang malaman kong buntis ako, unang beses ako nakaramdam ng kaba. Anong pagkakakilalan kaya ang magiging sa anak namin?
Amerikana o Pilipina? Napangiti si Javier at sinabing, hindi ba pwedeng pareho? Palakihin natin siyang may pinakamagagandang katangian ng dalawang kultura. Pero hindi ako kumbinsido. Para magtagumpay sa Amerika, kailangan niyang maging isang perpektong Amerikana. Iyon ang nasa isip ko, kaya nagdesisyon ako, ang anak namin ay palalakihin bilang isang purong Amerikana. Nang isilang si Bella, sinabi ko ng buong diin, pangalan lang sa Ingles ang ibibigay natin, Isabela Reyes. Paano kung bigyan din natin siya ang isang pangalang Filipino? Maingat na mungkahi ni Javier. Pero umiling ako, hindi niya kailangan ng pangalang Filipino para mabuhay sa Amerika. Maguguluhan lang siya. Nalungkot si Javier, pero sa huli ay pumaya din. Nalaman ko na lang kalaunan na may naisip na pala siyang pangalan, Marikit, na nangangahulugang maganda. Lumaking maganda si Bella. Hindi siya blonde, pero light brown ang kanyang buhok, malalaki ang nga mata, at matangos ang ilong. Isang tipikal na mestisang maganda. Wow, she's so exotic. Dapat siyang maging modelo! Sabi nga kapitbahay. Ngunit para sa akin, pabigat ang ganitong atensyon. Gusto ko siyang palakihin bilang isang ordinaryong batang Amerikana. Sa edad na 3, ipinasok ko siya sa isang preschool na Ingles lang ang gamit. Kahit sa bahay lang, turuan natin siya ng Tagalog. Advantage ang maging bilingual, sabi ni Javier. Pero tumutol ako, mahirap nang maging perpekto sa Ingles. Bakit pa natin siya guguluhin? Pwede namang matutunan ang Tagalog paglaki niya. Minsan, kinakausap ni Javier si Bella sa Tagalog, pero kapag tinitingnan ko siya ng masama, bumabalik siya agad sa Ingles. Sa edad na 5, unang beses nagtanong si Bella tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Mommy, bakit hindi ako blonde tulad ni Emma? Kasi maitim ang buhok ang daddy mo. Bakit iba ang itsura ni daddy sa ibang matatay? Sandali akong natigilan, pero mahinahon akong sumagot. Iba-iba ang bawat tao, na, pero lahat tayo ay Amerikano. Tumango si Bella, pero parang hindi niya lubos na naintindihan. Sa edad na 7, dumating ang isang makasaysayang sandali, nagsimula ang isang junior volleyball program sa YMCA. Mommy, naglalaro ka rin ng volleyball, di ba? Gusto ko ring subukan. Sa unang araw, papasok ni Bella sa gym, kumislap ang kanyang gamate nang makita ang bola. Nang ituro ng coach ang tamang forma, isang beses lang ay nagayanan niya ito? Wow, isang henyo. May atleta ba sa inyo? Ako po, naglaro sa college. Ah, kaya pala. Pero hindi lang gito dahil sa lay. Tunay na talento ito. Mula nun, nagsimula ang buhay ni Bella sa volleyball. Araw-araw na practice at mga laro tuwing weekend. Mabilis siyang umunlad. Sa edad na 10, nanalo siya ng MVP award sa kanilang club team. Nagbigay siya ng talumpati sa seremonya. Mommy, Daddy, I love you, and Lola, Lolo too. Dumating kasi mula sa Pilipinas ang mamagulang ni Javier para manut, para makita sa unang pagkakataon ang kanilang apo. Napakagaling nga talaga NG Marikit namin. Sabi NG Lola sa Tagalog. Napakunot ang ganu ni Bella. Marikit, sino po yun? Ikaw yun, apo. Ang pangalan mo sa Pilipinas. Nagtatakang tumingin sa akin si Bella. Agad akong sumagot, gusto ka lang tawagin ng lola mo niyan. Huwag mo nang pansinin. Ngunit mula noon, minsay nakikita ko siyang nakatingin sa salamin at bumubulong. Marikit, sino ba ako? Sa pagbabalik tanaw, marahil doon na nagsimula ang lahat. Ang kanyang pagkalito sa sariling pagkakakilanlan. Pagpasok sa middle school, lalong naging komplikado ang sitwasyon. Bella, what are you? Asian or white? Tanong isang estudyante noong unang araw. Tumingin si Bella nang may pag-alinlangan. I'm just American. No, I mean, what's your race? Half and half. Naktawanan ang mabata. Siguro wala silang masamang intensyon, pero nasaktan si Bella. Nang gabing iyon, tinanong niya ako, ma, ano ba talaga ako? Ikaw si Bella. Yun lang ang mahalaga. Pero sa school, lahat sila nagtatanong. Where are you from? Sabihin mo, from California. Hindi yun. Ang ibig nilang sabihin, saan galing ang maninuno ko? Napabuntong hininga ako. Ang daddy mo ay galing sa Pilipinas at ako'y dito ay pinanganak. Pero ang mahalaga ay Amerikana ka. Hindi kumbinsido si Bella, pero hindi na siya nagtanong pa. Naging malabo ang posisyon ni Bella sa paralan. Sa grupo nga puti, itinuturing siyang Asyano. Sa grupo nga Asyano, itinuturing siyang puti.
Mabuti na lang at sa volleyball team, kinikilala siya. Grabe ang palo ni Bella, kinikilala ng mga kakampi niya ang kanyang galing at iyon ang naging sandigan niya. Ngunit may mamaliit na insidente. Isang araw, nang kumain kami sa isang Chinese restaurant, kinausap siya ng waiter sa Mandarin. I only speak English. Oh, sorry. I thought you were Chinese. I'm Filipino. Oh, half Filipino. So, do you like balut? Not really. Nagulat ang waiter. Isang Pilipinong hindi gusto ang balut? Pawi, sinabi ni Bella. May mali ba sa akin? Pilipina ako pero hindi ako kumakain ng balut at hindi ako marunong matagalog. Walang mali sa iyo na. Lumaki ka lang sa paraang Amerikano. Pero hindi rin ako isang ganap na Amerikana. Wala akong naisagot sa mga salitang iyon. Sa 9th grade, isang malaking pangyayari ang naganap. Sa finals ng district tournament, may narinig kaming sigaw mula sa kabilang panig. Watch out for that Asian girl! Here comes the lumpia spike! Natahimi ang buong gym. Nababala ang referee, pero sira na ang isip ni Bella. Siya na karaniwang gumagawa ng 30 puntos ay 10 puntos lang ang nagawa. Pagkatapos ng laro, humagulgol siya sa sasakyan. Bakit sa akin lang nila sinasabi yun? Gusto ko lang namang maglaro ng volleyball. Dahil may taong ignorante at walang modo, huwag mo silang pansinin. Hindi ko kayang hindi sila pansinin. Saan man ako makpunta, hindi ako kabilang. Sa mga puti at maging sa mga Asyano. Nang gabing iyon, nakaroon kami ng seryosong pag-usap ni Javier. Nahihirapan si Bella sa kanyang identity. Kaya nga sinabi ko sa'yo, turuan din natin siya ng kulturang Pilipino. Kailangan ng balansa. Mahalaga pa ba yan ngayon? Oo, mahalaga. Dahil Pilipina rin si Bella. Para magtagumpay sa Amerika. Anong tagumpay? Kung hindi naman masaya ang anak natin. Unang beses sumigaw si Javier. Para bang sumabog ang lahat ng kanyang kinimkim na damdamin. Ilang araw ang lumipas. Nagmungkahi si Javier. Magbakasyon tayo sa Pilipinas. Gusto na rin ni Bella na makita ang lolo at lola niya. May volleyball camp siya. Isang linggo lang. Kailangan din ni Bella ng pahinga. Napipilitan akong pumaya. Ngunit hindi ko alam na ang desisyong iyon ang magpapabago sa lahat. Bago ko ikuwento ang aming bayahe sa Pilipinas, kailangan ko munang sabihin kung paano naging isang bituin si Bella sa American volleyball. Sa edad na 14, freshman sa high school, pinausapan na siya nga college scout. May taas na 50, malakas na katawan, pambihirang talino sa laro. Mrs. Reyes. Si Bella ay special. Higit pa sa college level ang laro niya, sabihan ni coach na high school team. Sa kasaysayan ng paaralan, siya ang unang freshman na naging regular player. Sa unang season niya, nag-average siya ng 22 puntos. Inilatala siya sa lokal na pahayagan bilang The Wonder Girl of Cerritos at nagsimulang dumaksa ang mga college scout. Interesado raw ang UCLA, may tawag mula sa Stanford. Gusto na raw ng USC na mag-commit siya. Pakiramdam ko ay nasa langit ako. Ang pangarap na hindi ko natupad ay matutupad ngang aking anak. Sa edad na 18, isang mas malaking pangyayari ang naganap, tumawag ang USA Volleyball. Gusto po naming imbitahan si Miss Isabella Reyes sa tryouts ng Junior National Team. Hindi ako makapaniwala. Karaniwan ay 17 o 18 taong gulang ang nakakapasok, ngunit sa edad na 15, inimbitahan na siya. Sa arawng tryouts, pumunta kami sa Colorado Springs. 60 pinakamagagaling na manlalaro mula sa buong bansa. Ngunit sa kanilang lahat, si Bella ang pinakakumikinang. Sino yung batang yon? Grabe! Tingnan mo ang anggulo ng palo niya. Impossible. Maging ang ibang manlalaro ay humanga sa galing ni Bella. Matapos ang isang linggong pagsubok, inilabas ang resulta. Isabella Reyes passed. Siya ang pinakabata sa 18 na pili at bilang regular na opposite hitter pa. Sa aeroplano pauwi, sinabi ni Bella, "Ma, parang panaginip. Nasa Team USA ako. Karapat-dapat ka diyan na dito na magsisimula ang lahat." Naniningning ang mata ni Bella nun. Malinaw pa sa isip ko ang isura niyang buong pakmamalaking suot ang uniforme na may bandila ng Amerika. Ang unang international tournament niya ay sa Mexico. Kinakabahan si Bella, pero mahusay siyang naglaro. 18 puntos laban sa Cuba, 21 puntos laban sa Puerto Rico. Nanalo pa siyang Best Young Player Award. Maliwan na ang kinabukasan ng Amerika, sabi ngang isang ESPN komentator sa isang iglap.
Naging pambansang bituin si Bella. Pagbalik niya sa eskwela, nag-iba ang lahat. Habang naglalakad siya sa hallway, nagbubulungan ang ngataw. Ayan na ang national team player. Kumuha na tayo ang autograph habang hindi pa sikat. Naguguluhan si Bella, pero masaya siya. Sa wakas, kinilala siya bilang isang volleyball star at hindi lang isang ASEAN girl. Dumating ang alok-ngang sponsorship mula sa Nike para sa mga junior player. Hindi malaki ang halaga, pero malaki ang simbolismo nito. Si Isabela Reyes ang kinabukasan ng women's volleyball sa Amerika. Sabi ngang kinatawan ng Nike sa press conference. Habang tinitingnan ko si Bella na nakpopose para sa malitrato, napaya ako, ang anak ko, tunay na kinatawan ng Amerika. Ngunit hindi nagtagal ang kaluwalhatian, binago ngang pandemya ang lahat. Kinansela ang torneo, itinigil ang training. Napilitang manatili si Bella sa bahay. Nung una, ayos pa, nakakasama kami bilang pamilya. O nagte-training siyang mag-isa sa likod bahay. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang ihip ngang hangin. Dahil sa China virus, nasira ang lahat, sabi ngang isang estudyante sa online class. Dinadagan pa ngang isa? O nga, kasalanan ng Asyano, nadilim ang mukha ni Bella sa screen. Sinaway sila ang guro, pero malalim na ang sugat sa kanyang puso. Mas malala ang nangyari sa labas. Dumami ang hate crimes laban sa mga Asyano. Isang araw, pawi si Javier galing sa pamimili ng masangkot sa gulo. Get out of here, you virus! Tinulak daw siya ngang isang tao. Mabutit walang malubang pinsala, pero malaki ang epekto nito sa kanyang isip. Nang marinig iyon ni Bella, nagtanong si Dad, may ginawa ba tayong masama? Wala tayong ginawang masama? Na, ang mataw ignorante ang may problema, ngunit nanatiling madilim ang mukha ni Bella. Ilang araw ang lumipas, isang mas nakagugulat na pangyayari ang naganap. Nagsimulang mapuno ang masasamang komento ang Instagram ni Bella. Fake American, go back to your country. US national team? You're kidding me. Ibinato ni Bella ang kanyang smartphone at isinara ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Bakit nila sinasabi ito sa akin? Dito ako ipinanganak. Nang gabing iyon, unang beses niyang sinabi gusto kong malaman kung anong lugar ang Pilipinas. Sa ikalawang taon ng pandemya, lalong lumala ang sitwasyon. Nagbukas muli ang maparalan, ngunit iba na ang hangin. Ang atinging nakatago sa likod ng maskara ay tumutusok. Hoy, ayusin mo ang mas mo. Baka makalat ka na naman gang virus? Sigang isang tao kay Bella sa hallway. Nagbingi-bingihan si Bella, pero nakita kong mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Nagpatuloy ang practice ng volleyball, ngunit nawala na ang dati niyang sigla. Nakaroon ngang lamat sa samahan ng team. Bella, are you okay? Tanong ng kapitan na si Madison. Makaibigan sila, pero nitong huli ay may distansya na. Yeah, I'm okay. My parents told me not to get too close to Asians. I'm sorry. Gulat na gulat si Bella. Para siyang tinanggihan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi lang isang beses iyon nangyari. Hindi siya iniimbitahan sa mga party o biglang tumitigil ang usapan sa locker room. Sa loop lang ang court sila makakampi. Sa labas, dayuhan siya. Isang araw, isang malaking insidente ang naganap. Laro ito laban sa isang karibal na eskwelahan. Papasok ni Bella sa court, may nasigawan mula sa audience. Wuhan! 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 Natigil ang laro. Nagbabala ang prinsipal namin gamit ang mikropono, pero sira na ang laro. Iyon ang pinakamasamang laro ni Bella. Hindi pumapasok ang serve niya, at lahat ng palo niya ay out. Wasak na wasak ang kanyang loop. Sa kalagitnaan ng ikatlong set, lumapit siya sa coach at sinabing, hindi ko na po kaya. Palitan niyo na ako. Iyon ang unang pagkakataon na siya mismo ang humiling na maupo sa bench. Pagkatapos ng laro, pagpasok pa lang sa sasakyan, humagulgol si Bella. Ma, hindi ko na kaya. Ayoko na. Ayaw mo na saan? Sa volleyball. Sa pagiging parte ng Team USA. Nahihirapan ka lang na. Malalakpasan mo rin yan. Hindi ma. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap araw-araw. Hindi ako Amerikana. Hindi ganun ang tingin nila sa akin. Nang gabing iyon, hinubat ni Bella ang iniporma ng US Junior National Team at itinago sa pinakaloob ng kanyang aparado. Kinabukasan, isang nakagugulat na tanawin ang nakita ko. Si Bella ay abala sa panunot sa kanyang laptop. Laro ito ngang volleyball sa Pilipinas. Anong pinapanot mo? Women's Volleyball sa Pilipinas. Ang PVL, Premier Volleyball League. Bakit yan?
Wala lang. Naging interesado lang ako. Ang nga manlalaro sa screen, kahit na mas maliliit, ay nagpapakita ng pambihirang galing sa depensa at higit sa lahat, ang kanilang teamwork ay kapansin-pansin. Ang pagyayakapan at pa-encourage sa isa't isa ay nagpapakita ang isang matibay na samahan. Wow, ang galing. Ang lit ng player na to pro ang husay na niningning ang gamata ni Bella. Isang masayang ekspresyon na matagal ko nang hindi nakikita. Ilang araw ang lumipas. Nagmungkahi si Javier. Medyo malubha na raw ang sakit ni Lola. Uwi tayo sa Pilipinas ngayong summer. Karaniwan, tututol ako. Ngunit sa nakikita kong kalagayan ni Bella, kailangan niya nga pagbabago. Sige, pumunta tayo. Nagulat si Bella. Talaga? Pupunta tayo sa Pilipinas? Oh, madalawang linggo. Wow! Makakapanot kaya ako ang volleyball dun? Ito ang unang pagkakataon na nakpakita siya ang pananabik. Bago kami umalis, nagpraktis si Bella nga magapagbati sa Tagalog. Magandang araw po. Ako po si Bella. Tinuturuan siya ni Javier habang natatawa. Pwede mo ring sabihing Marikit ka. Yan ang pangalan mo sa Pilipinas. Marikit, kakaiba. Pero parang gusto ko. Hindi ko alam noon na ang pangalang iyon ang mapapabago sa buhay ni Bella. Sa airport, sinabi niya sa Pilipinas kaya. Iba rin kaya ang tingin nila sa akin? Ewan ko. Na, tingnan natin pagdating doon. Habang pinapanot ko ang eroplanong lumilipat, kinabahan ako. Paano kung mas masaktan lang si Bella sa Pilipinas? Ngunit minsan, sa lugar kung saan ka nasugatan, doon din nagsisimula ang pagilom. Sa loop ngang 13 oras na bayahe, walang tigil si Bella sa panonot ng mga ng volleyball sa Pilipinas. Jaja Santiago, Alisa Valdez, si Rondina kabisado na niya ang pangalan ng mga manlalaro. Ma, ang galing talaga ng istilong volleyball sa Pilipinas. Baka kulang sa lakas, pero grabe ang teknik. Habang pinapanood ko si Bella na masiglang nakukwento tungkol sa volleyball, halo ang aking nararamdaman. Tila may hinahanap siya sa volleyball ng Pilipinas na hindi may bigay ng volleyball ng Amerika. Pagdating namin sa Maynila, naghihintay ang magulang ni Javier. Naku, ang marikit namin, ang laki-laki na. Niyakap ng mahigpit ng lola si Bella. Medyo na lang si Bella, pero may bahit ng ginhawa sa kanyang mukha. Nagmano po siya sa kanyang lola. Kahit hindi siya marunong matagalo, tila nakakaintindihan sila. Isinalin ni Javier ang sinabing lola, matagal ka na raw niyang gustong makita. Ipinamamalaki ka raw niyang apo. Habang papunta kami sa bahay ng lola sa Pampanga, manghang-mangha si Bella sa tanawin. Ang dikit-dikit ng mga bahay, ang magkaratulan na may kakaibang sulat. Ang managtitinda sa tabing ng daan lahat ay bago. Ma, lahat ng tao dito kamukha ni Dad. O nga, kakaiba? Pero in a good way. Pagdating namin sa bahay ng lola, naktipon ang nga kamak-anak, nga pinsan, tita, tito lahat ay mainit na tinanggap si Bella. Wow, ang ganda-ganda naman ni Marikit. Magaling ka raw sa volleyball? Ang galing naman. Noong una, kailangan pa ni Javier na maging tagasalin, pero mabilis na naging magaan ang paligid. Lalo na ang pinsan niyang si Bea, na kaedat niya, ang naging malapit sa kanya. Ate Marikit, ang galing mo raw sa volleyball? Naglaro rin ako noong high school. Magaling mag-English si Bea kaya wala silang problema sa komunikasyon. Talaga? Nasa high school team din ako. Mabilis silang naging magkaibigan. Sa hapunan, nagluto ng pochero ang lola. Marikit, kumakain ka ba ang dinuguan? Tanong niya. Nang isalin ni Javier, umiling si Bella. Hindi pa po. Naku, sige, dahan-dahan lang. Ipinaganda ni Lola si Bella ni Banggulam. Naantig si Bella sa pag-aasikasong giyon. Pagkatapos kumain, nakmungkahi si Bea. Ate, gusto mong bisitahin ang school ko bukas? May practice ang volleyball team. Talaga, gusto ko. Kumislap ang mga mata ni Bella. Kinabukasan, pumunta kami sa isang pambabaeng high school sa Maynila. Bakasyon man, masigasik na nag-ensayo ang volleyball team. Wow, may player galing Amerika. Ang tangkat. Tinitignan si Bella ng mga manlalarong Pilipinan ng may pakamangha. Lumapit ang coach. Nabalitaan ko pong miyembro kayo ng US Junior National Team. Isang karangalan po. Si Bea ang nagsalin. Ah, opo. Salamat po. Kung okay lang po sa inyo, gusto nyo po bang sumali sa practice? Magandang karanasan po ito para sa aming nga manlalaro. Tumingin sa akin si Bella. Ang kanyang nga mata ay punong ang pakiusap. Pwede ba?
Siyempre. Go ahead, enjoy. Nakpalit si Bella ng damit pang ensayo at tumakbo papasok sa court. Nung una, nailang siya. Iba ang wika, iba ang estilo ng laro. Ngunit nang magsimulang lumipat ang bola sa net, naging natural ang lahat. Nice one, good job. Ang mga salita sa volleyball ay universal. Ang ikinagulat ko ay ang patanggap ng malalarong Pilipina. Kapag maganda ang laro ni Bella, lahat ay nakikipagkapir. Kapag nakamali siya, sinisigawan siya ng, okay lang yan, bawi. Tunay na masaya si Bella. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa Amerika. Pagkatapos ng praktis, umupo silang lahat sa sahig at nagkwentuhan. Ate, ano po ang pagkakaiba ng volleyball sa Amerika at sa Pilipinas? Tanong ang isang manlalaro. Isinali ni Bea. Nag-isip sandali si Bella bago sumagot. Sa Amerika nakasentro sa individual skills. Dito sa Pilipinas, ang galing ng teamwork. Alin po ang estilo ang mas gusto niyo, ate? Sa totoo lang, matagal ko nang pinapangarap ang ganitong teamwork. Natahimik ang lahat. Tumayo ang kapitan ng team at niyakap si Bella. Ate, kung gusto mong sumali ulit, balik ka lang ha, team tayo. May luhang namusam ng mata ni Bella. Paglabas namin ng gym, sinabi niya, ma, dito, parang okay lang na hindi ako espesyal. Anong ibig mong sabihin? Sa Amerika, palagi kong kailangang patunayan ang sarili ko na American na ako, na karapat-dapat akong mapabilang. Pero dito, parang tanggap lang nila ako. Nang gabing iyon, nakikipag-chat si Bella sa mabago niyang kaibigan sa volleyball. Halo-halong Ingles at Tagalog ang kanilang usapan. Kakaiba ang pakiramdam. Mabilis na lumipas ang isang linggo bago kami umalis. Naghanda ngang isang despedida party ang volleyball team. Ate Marikit, babalik ka ha? Kahit nasa Amerika ka na, chat ka pa rin. Humagulgol si Bella. Ngayon lang ako tinanggap ng ganito. Maraming salamat. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ni Bella, Ma, gusto kong maglaro ng volleyball sa Pilipinas. Kumabog ang dibdib ko. Ngunit seryoso ang tingin ni Bella para balewalain. Pagbalik namin sa Amerika, ibang Bella na ang kasama ko. Araw-araw, maaga siyang gumigising para manut ng galaro sa PFL at nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog. Ang pader ng kanyang kwarto ay napuno ng mga poster ng mga manlalarong Pilipina. Pumapasok ka pa ba sa practice? Pero boring. Boring? Lahat sila. Tingin sa akin. Kalaban lang. Totoo iyon. Ang high school sport sa Amerika ay isang matinding competition para sa college admission. Mas mahalaga ang individual stats kaysa teamwork. Noong Setyembre, nasimula ang bagong school year. Si Bella pa rin ang star player, pero may nakbago, wala na ang dati niyang sigla. Isang araw, isang nakagugulat na balita ang dumating. Tinanggihan ni Bella ang imbitasyon ng national team. Tumawa ang coach. Hindi raw, o sasama si Bella sa training camp ng junior national team ngayong Taglagas? Bakit mo ginawa yon? Ma, ayoko nang maging kinatawan ng Amerika. Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano ka nahirap para diyan? Ikaw ang nahirap, ma. Gusto ko lang namang pasayahin ka. Ang masalitang iyon ay tumusok sa puso ko. Pero ito ang kinabukasan ko. Kailangan kong pumasok sa college. May mga universidad din sa Pilipinas. Ano? Binuksan ni Bella ang kanyang laptop. Puno ito ng impormasyon tungkol sa college volleyball sa Pilipinas. Ateneo, La Salle, NU, UP, lahat may magagandang team. Hindi ka nga marunong matagalo. Mag-aral ako. Nasimulan na ako. Doon ko lang nalaman na gabi-gabi pala siyang kumukuha ng online class sa Filipino. Noong Oktubre, dumating ang isang email mula sa Pilipinas. Mula ito sa Coach Eliseo de Santa Clara sa Maynila. Lubos po kaming interesado kay Miss Isabella Reyes. Kung maaari po, nais po namin siyang anyayahan na lumipat sa aming paralan at maglaro para sa amin. Noong una, binalak kong balewalain. Isang napakalokong mungkahi. Ngunit alam na pala ni Bella. May email mula sa Liceo de Santa Clara. Diba? Paano mo nalaman? Pinadalhan din akong coach at gusto kong pumunta. Impossible! Naghihintay sa'yo ang UCLA. Hindi ako pupunta sa UCLA. Nang gabing iyon, nakaroon kami ng matinding pagtatalo. Sinubukan ni Javier na mamagitan, pero sa huli, kumampi siya kay Bella. Hindi ba't ang pinakamahalaga ay kung saan masaya si Bella? Masaya? Itatapon niya ang kanyang kinabukasan. Yun ba ang kaligayahan? Hindi lang isa ang kinabukasan.
pwede rin siyang magtagumpay sa Pilipinas. Naramdaman ko ang pagtataksil. Maging ang asawa ko ay hindi ko kakampi. Ilang araw ang lumipas. Binitawan ni Bella ang isang pangungusap na tumapos sa lahat. Ma, sa Pilipinas, pwede akong making isang volleyball player lang. Hindi isang Asian volleyball player. Wala akong naisagot. Noong Nobyembre, habang nanonood si Bella ng laro ng high school volleyball sa Pilipinas sa YouTube, bigla siyang umiyak. Anong nangyari? Nakapasok sa Final Four, ang Liceo de Santa Clara. Kung nandun lang ako, nasaktan ang puso ko. Talagang sabi na siyang makapunta sa Pilipinas noong Disyembre na mungkahi si Javier. Bilang birthday gift ni Bella, payagan natin siyang pumunta sa Pilipinas. Ano? 2 linggo lang. Hayaan natin siyang mag-training sa Liceo de Santa Clara. Pagbalik niya, kung hindi pa rin nakbago ang isip niya, susuko na ako. Nag-isip ako at pumayag. Kung hindi ko rin siya mapipigilan, mas mabuting maranasan niya mismo at siya ang magdesisyon. Tuwang-tuwa si Bella. Talaga, pwede akong pumunta for 2 weeks? Pakalipas ng 1 buwan, mag-isang lumipat si Bella papuntang Pilipinas. Naalala ako na mag-isa siyang magbiyahe sa edad na 16, pero ang pamilya ng pinsan niyang si Bea ang mag-asikaso sa kanya. Araw-araw kaming nag-video call. Kamusta? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi, sobrang saya. Sa screen, mukhang tunay na masaya si Bella. Suot niya ang jersey Liceo de Santa Clara, kumakain ng kwek-kwek kasama ang kaibigang Pilipina at nakbibiro sa Tagalog. Ma, dito, pakiramdam ko, may lugar ako. Parte akong team. Pakalipas ng 2 linggo, bumalik si Bella na puno ng determinasyon. Ma, desidido na ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Hindi ko na siya mapigilan. Ang kanyang mata ay nagsasabing, ito ang tunay kong gusto. At noong Pebrero, dumating ang alok ng full scholarship mula sa UCLA. Ang coach ng UCLA volleyball team ay personal na dumalo sa aming bahay. Bella, you are the player we've been looking for. We promise a full scholarship and the best treatment. Magalang na nakinig si Bella, pero walang emosyon ang kanyang muha. Thank you. I'll think about it. Pag-aalis ng coach, sumabog ako. I'll think about it. Alam mo ba kung gaano kalaking oportunidad yan? Alam ko. Pero desidido na akong ipumunta sa Pilipinas. Ukla yan. Ang alma mater ko, ang pinakamakandang volleyball program sa Amerika. Pangarap mo yan, ma. Hindi pangarap ko. Hindi ako makahinga. Sa mesa, makatabi ang acceptance letter ng UCLA at ang nga papeles para sa paglipat sa Liceo de Santa Clara para itong langit at impyerno. Anong gagawin mo sa diploma mula sa isang high school sa Pilipinas? Mag-aral ako sa universidad sa Pilipinas at magpapatuloy sa paglalaro. Alam mo ba kung makano ang sahot ng pro league dun? Hindi pera ang mahalaga? Medyo practical ka. Buhay ko to. Oo, buhay ko. Hindi buhay mo, sigaw ni Bella. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Sinubukan ni Javier na mamagitan, pero walang nangyari. Tumigil na kayo. Bella, para sa iyo naman to. Para sa akin, o para sa pangarap ni Mama na hindi niya natupad. Natahimik kami. Tama si Bella. Talaga bang para kay Bella ang iniisip ko? O para sa sarili ko? 1 linggong walang kibuan. Nakikita lang kami sa hapakainan pero walang usapan. Isang gabi, may narinig akong gumiyak mula sa kwarto ni Bella. Nagatubili ako, pero kumatok ako. Bella, pwede ba akong pumasok? Okay, nakaupo si Bella sa kama. Tinitingnan ang malitrato kasama ang kaibigan niya sa Pilipinas. Nahirapan ka, no? Hindi ako mahihirapan kung maiintindihan mo ako, ma. Natatakot lang akong magsisika. Nagsisisi na ako. Araw-araw na nandito ako sa Amerika. Ipinakita niya sa akin ang kanyang diary. Halo-halong English at Tagalog. Today, they called me Wuhan again during practice. The coach pretended not to hear. Hanggang kailan ko kailangang patunayan na Amerikana ako? Sumakit ang dibdib ko. Sa Pilipinas, iba. Tinanggap nila ako agad. Tinawag nila akong ate. Sabay-sabay kaming kumain. Naramdaman ko na parte ako nga isang tunay na team. Pero Amerikana ka. Talaga? Bakit hindi ako tinitingnan ng lahat bilang isang Amerikana? Hindi ako makasagot. Ilang araw ang lumipas, tumawa ang guidance counselor nga eskwelahan. Mrs. Reyes, narinig ko pong tinanggihan ni Bella ang UCLA. Totoo po ba? Hindi pa po pinal. Marami pa pong ibang universidad na interesado. Stanford, USC. Salamat po. Pag-isipan namin,
Pagbabang ng telepono, napabuntong hininga ako. Bakit niya itatapon ang isang oportunidad na pinapangarap ng lahat? Nang hapong iyon, seryosong sinabi ni Javier, Christina, payagan na natin si Bella. Seryoso ka ba diyan? Hindi ka magtatagumpay sa isang lugar kung saan hindi ka masaya. Pumunta tayo sa Amerika para sa isang mas magandang buhay. Diba? Si Bella rin, hinahanap niya ang kanyang mas magandang buhay. At sa Pilipinas yon, para sa kanya. Baka noong Marso, hindi na namin pwedeng ipagpaliban ang desisyon. Naghihintay ng sagot ang UCLA at kailangan na ring ayusin ng Liceo de Santa Clara ang kanyang paglipat. Nagkaroon kami ng family meeting. Bella, huling tanong. Talaga bang pupunta ka sa Pilipinas? Opo, hindi ka magsisisi. Kung hindi ako pupunta, habang buhay akong magsisisi. Hindi na nagbago ang kanyang desisyon. May kondisyon ako. Kailangan mong pumasa sa Filipino language test at tuwing bakasyon, uwi ka dito. Promise. Niyakap ako ng maipit ni Bella. I love you, ma. Salamat sa pagintindi. Ang toto, hindi ko pa siya naintindihan. Pinili ko lang na respetuhin ang kanyang desisyon. Ilang araw ang lumipas, nagpadala akong isang magalang na email sa UCLA. Maikli lang ang sagot nila. We're sorry to hear that. We wish Bella the best of luck. Mula naman sa Liceo de Santa Clara, isang mainit na mensahe ang dumating. Hihintayin po namin si Ate Marikit. Susuportahan po namin siya para maging pinakamagaling na manlalaro. Wala nang atrasan. Pupunta na si Bella sa Pilipinas. Agosto 25, Los Angeles International Airport. Simple lang ang mga dala ni Bella. 2 maleta at isang bag ng volleyball. Ang 17 taon ng buhay niya. Kasyasam nga iyon. Nakuha mo na lahat? Opo. Ang kulang, bibilhin ko na lang sa Pilipinas. Bakit napakaikling naan papuntang check-in counter? Mabilis kaming nakarating sa security checkpoint? Hindi na po kayo pwedeng lumagpas dito? Sabing staff. Doon ko naramdaman ang katotohanan. Hahatid ko na talaga ang aking anak. Niyakap ng mahigpit ni Javier si Bella. Mag-ingat ka ha? Nahirapan ka. Tumawa ka lang. Opo, Dad. I love you. Ako na ang susunod. Nang yakapin ko si Bella, bumuhos ang aking luha. Sorry na, masyado kitang pinilit. Hindi po. You're the best, Mom. Pinili ko lang ang ibang landas. Maging masaya ka ha? Naintindihan mo? Promise. Pinanood ko si Bella habang papasok sa security check. Ang pakaway niya ay parang noong unang araw niya sa eskwela. Bigla, tumakbo pabalik si Bella. Ma, muntik ko nang makalimutan. Kinuha niya ang isang sulat mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Basahin mo kapag nakaalis na ang eroplano. At tumakbo siyang muli. Tinanaw ko siya hanggang sa mawala sa aking paningin. Sa sasakyan pauwi, binuksan ko ang sulat. Ma, salamat sa 17 taon ng pag-alaga. Alam kong nasaktan kita sa desisyon kong ito. Sorry po talaga. Pero ma, mas mahal na mahal kita kaysa sa iniisip mo. Simula akong ma-volleyball dahil gusto kitang maging katulad. Naensayo ako ng husto para pasayahin ka. Hinding-hindi ko malilimutan ang pagmamalaki sa mukha mo noong sinuot ko ang uniforme ng Team USA. Dahil doon pa lang, sulit na ang lahat ng pagod ko. Proma, hindi ako makahinga sa Amerika. Araw-araw, kailangan kong patunayan na kabilang ako dito. Nakarapat-dapat ako at napagod na ako. Sa Pilipinas, unang beses kong naramdaman na okay lang na maging ako kapag tinatawag nila akong Marikit. Gumagaan ang pakiramdam ko para bang nahanap ko ang isang nawawalang bahagiing aking sarili. Sinubukan mo akong palakihin bilang isang perpektong Amerikana. Naniniwala kang para sa akin yon, naintindihan ko po. Proma, hindi ako pwedeng maging isang perpektong Amerikana dahil Pilipina rin ako. Kahit hindi mo itinuro, dumadaloy sa akin ang dugong Pilipino. Noong unang beses kong kumain ng dinuguan, noong tinawag ako ni Lola na marikit namin, noong sumigaw ako ng laban kasama ang ate ko sa Pilipinas, may naramdaman akong tama. Hindi ako taksil. Sinusubukan ko lang buuin ang aking sarili para maging isa ang Amerikanang si Bella at ang Pilipinang si Marikit. Naniniwala akong balang araw, maintindihan mo rin kung bakit ko pinili ito at kung bakit ito mahalaga sa akin. Magsisikap po ako sa Pilipinas. Pangako, magiging anak ako na may pagmamalaki mo sa ibang paraan lang. Hindi sa paraang inakala mo. Mahal na mahal kita, ma. Sobra. Nagmamahal.
Bella Marikit. Humagulgol ako habang binabasa ang sulat. Inabayan ako ni Javier. Nakmutsyo na talaga ang anak natin. Pag-uwi, binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Bella. Sa bakanteng silid, nakasabit pa rin ang uniforme ng US Junior National Team. Sa ilalim nito, may isang post-it note. Ma, iwan ko to ha? Parte pa rin tong pagkatao ko. Pero susubukan ko ng magsuot ng ibang uniforme. Kinabukasan, naging kakaiba ang lahat. Pagising sa umaga, wala si Bella. Bakanta ang isang upuan sa hapakainan. Kamusta si Bella? Tanong ng katrabaho ko. Isang malabong sagot ang binibigay ko. Naaral siya sa isang magaling na eskwelahan sa Pilipinas. Bakit? Mas maganda naman dito. Wala akong masabi. Isang linggo ang lumipas, tumawag si Bella. Ma, okay lang ako dito. Suot niya ang uniforme ng Liceo de Santa Clara. Isang tunay na Pilipinang high school student. Kamusta ang school? Medyo nasasanay na. Mahirap ang klase pero tinutulungan ako ng kaibigan ko. Narinig ko ang maraming boses sa likod. Ate Marikit, pahelo kami. Biglang lumitaw sa screen ang kanyang kaibigan. Hello po, okay lang po si Marikit dito. The best po si Marikit. Sa gitna ng masayang tawanan, nakangiti rin si Bella. Isang ngiting mula sa puso na bihira kong makita sa Amerika. Pagkatapos ng tawag, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Masaya akong masaya ang anak ko. Pero mayroon ding panghihinayang. Bakit hindi niya may pakita ang ganong ngiti sa Amerika? Noong Oktubre, nagpadalay na litrato si Bella. Sasali raw siya sa tryouts para sa Philippine Youth National Team. Dito, hindi mahalaga ang lahi. Galing lang ang tinitingnan nila. Noong Nobyembre, isa pang balita ang dumating. Ma, nakasama ako sa final lineup ng youth team? Hindi ako makapaniwala. 3 buwan pa lang siya sa Pilipinas. Congratulations! I'm so proud of you! Unang beses, mula sa puso ang pagbati ko. Noong Disyembre, umuwi si Bella para sa Pasko. Sa airport, kitang-kita ang pagbabago sa kanya, punong kumpiyansa, masaya ang mukha, at higit sa lahat, kalmado. Ma, I missed you. Ako rin, parang pumayat ka. Mahirap ang training, pero masaya. Pawi, may tumawag kay Bella sa telepono. Hindi perpekto, pero natural na ang kanyang pagsasalita ng Tagalog. Marunong ka na palang magtagalog ng ganyan? Araw-araw, casing ginagamit. Sa hapunan, kumain si Bella ng dinuguan? Wow, kumakain ka na niyan? Oo, medyo nasanay na. Yung hindi lang masyadong malansa. Maraming maliliit na pagbabago akong napansin. Natural na ang paggamit niya ng kubyertos, yumuyuko na siya sa paraang Pilipino, at minsay may halo ng Tagalog ang kanyang pananalita. Ma, malaki na ang pinagbago ko, no? Oh, pero mukha kang masaya. Tunay na masaya ako, parang nahanap ko na ang lugar ko. Sumakit ang dibdib ko, sa buong buhay niya, hindi ko pala naibigay sa anak ko ang isang tunay na lugar. Matapos ang 2 linggong bakasyon, bumalik siya sa Pilipinas. Ma, huwag ka nang iyak, ha? Hindi na. Sanay na ako, pero umiyak pa rin ako. Ngunit ibang luha na ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki sa paunlad ng aking anak. Enero, bagong taon. Unang bagong taon na wala si Bella. Isang araw, nagulat ako sa YouTube. Sa isang video na may titulong High School Volleyball Finals, nandun si Bella. Isang foreign reinforcement? Hindi, isa na siyang tunay na miyembro ng Liceo de Santa Clara, sabi ng komentator. Pinanood ko ang laro. Ibang-iba na si Bella. Dati, puro individual play, ngayon, nakatuon na sa teamwork. Ang ganda ng set ni Marikit, naging setter na pala siya. Mula sa isang spiker, naging isang playmaker. Binasa ko ang comment section, grabe si Marikit. Hindi ba siya dayuhan? Ang galing, parang Pinoy na Pinoy ang laro. Liceo, championship na to. Ipinagmalaki ko siya, pero may counting fight. Sa Amerika, isa siyang ASEAN player. Sa Pilipinas, isa lang siyang Marikit. Ilang araw ang lumipas, nakpadala ang video si Bella. Ma, gawa ito ang broadcasting club ng school namin, isang 10 minutong documentary. Ang pamagat ay isang araw sa buhay ni Marikit. Gigising ng 00:00 kasama ang mga kaibigan, practice sa hapon, at pag-aral sa gabi. Isang ordinaryong araw ngang isang estudyanteng Pilipina at perpekto siyang kabilang doon. Sa isang interview, sinabi niya, noong una, hindi ako kumakain ng dinuguan at hindi ako marunong magtagalog, pero tinuruan ako ng ate ko.
Sumingit ang isang kakampi. Nagulat na kami kay Marikit. Sobrang sipak niyang mag-aral. Ngayon, may punto na siyang kapampangan. Nagtawanan sila. Ang goal mo ba ay making parteng national team? Opo, gusto kong i-represent ang Pilipinas. Yan po ang pangarap ko. Habang pinapanood ko ang video, naisip ko, si Bella pa ba yan? O si Marikit? Madali lang ang sagot, pareho. Pebrero, isang nakagugulat na balita ang dumating. Ma, napili ako para sa final lineup ng Philippine Youth National Team. Talaga? Ang galing? Sa Abril, may Asian Youth Championship sa Thailand. Congratulations! I'm so proud of you. This time, 100% mula sa puso. Anumang bansa ang kanyang katawanin, ang mahalaga ay tinutupad niya ang kanyang pangarap. Marso, ginanap ang National High School Volleyball Tournament. Kahit madaling araw sa amin, pinanood ko ito on live. Nakapasok sa Final Four ang Liceo de Santa Clara. Sa semifinals, isang dikit na laban. Umabot sa ikalimang set, 24.24. Nag-serve si Bella, kalmado si Marikit. Service ace, niyakap siya ang kanyang nga kakampi. Ngunit nagtabla ulit, match point ang kalaban. Sa isang mahabang rally, nagbigay isang pambihirang set si Bella at pinalo ito ng kanilang spiker. Dus, at sa uli, nanalo ang Liceo de Santa Clara. Napoposakot si Bella at umiyak. Umiyak din ang kanyang nga kakampi. Ate, ang galing mo. Nagawa natin. Kinuhang kamera si Bella. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang muha, pero ito na ang pinakamasayang itsura niya. Sa interview, sumagot siya sa Tagalog. Gusto ko pong magpasalamat sa buong team. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Ito po ang lakas ng isang team. Unang beses ko siyang narinig na magsalita nga doon kahusay sa Tagalog. Punong ang puso ang kanyang salita. Natalo sila sa finals, pero malaking tagumpay na rin ang pagiging runner-up. Nanalo si Belanga Best Setter Award. Habang tinitingnan ko ang litrato niya sa award ceremony, sumikip ang dibdib ko. Nakataas ang tropeo ni Bella o Marikit sa harap ng bandila ng Pilipinas. Nang gabing iyon, sinabi ni Javier, mukhang masaya talaga si Bella, no? Oo nga, nakamali kaya tayo? Hindi tayo nakamali. Mayroon lang palang ibang landas. Abril. Sa wakas, pumunta ako sa Thailand para panorin ang international tournament ni Bella. Sa eroplano, maraming bagay ang naisip ko. Naalala ko ang college days ko. Mula sa isang probinsya sa Iowa, nagpunta ako sa LA. You're from the Midwest? Puro mais lang doon, di ba? Your accent is so country. Ang UCLA ay isang maganda ngunit malamig na lugar. Lahat ay mayaman at sopistikado. Ako, isang probinsya nang nagmamaneho ng pickup truck. Ganun din sa volleyball team. Catherine? Parang pangalan ng farm. May galing ka, pero walang dating. Ang coach lang ang kumilala sa akin. Catherine, you have raw talent. Polish it, and you'll be the best. Dahil sa salitang iyon, tinis ko ang lahat. Gabi-gabi akong nag-ensayo, ginaya ang Ma-California Girl, at binago ang istilong pananamit. Pagkalipas ng 2 taon, kinilala rin ako. Naging regular player, naging parteng team, pero minsan, namimiss ko ang aking tahanan, ang cornbread ng nanay ko, ang bukit ng tatay ko, ang walang katapusang taniman ng mais. Dun, hindi ko kailangang magsikap na maging espesyal. Bakit ko ipinaranas kay Bella ang parehong hirap? Siguro dahil ayaw kong maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Inisip kong kung palalakihin ko siyang isang tunay na California girl, magiging madali ang lahat. Ngunit si Bella, mula pa nung isilang, ay isang dayuhan. Ako lang ang ayaw tumanggap nun. Sa airport ng Bangkok, nag-message ako kay Bella, malapit na ako, galingan mo sa laro. I'm cheering for you. Ma, darating ka talaga. Sobrang saya ko. Pagdating ko sa venue sa Chiang Mai, naghihintay si Bella sa lobby. Ma, suot niya ang training gear ng Philippine National Team. Ang bandila ng Pilipinas sa kanyang dibdib ay napakatingkat. Kamusta ka? Okay po, mas naging okay dahil nandito ka. Ipinakilala niya ako sa kanyang nga coach. Kayo po pala ang nanay ni Marikit, isang karangalan po. Si Marikit po ay napakasipa. Mabilis po siyang naging kaysa ng team. Lahat sila ay pumupuri kay Bella o Marikit. Ang unang laro ay laban sa Chinese Taipei. Habang naghihintay ako, may mga Pilipinong naninirahan doon ang umupo sa tabi ko. Kayo po ang nanay ni Marikit. Opo, si Marikit po ang paasa namin. Napakagaling niya. Nga taong hindi ko kilala ay sumusuporta sa aking anak.
Isang bagay na hindi ko naranasan sa Amerika. Nagsimula ang laro. Starting player si Bella. Philippine National Team number 7 Marikit Santos. Pagtawag ng announcer. Umugong ang sigawan mula sa mga Pilipino. Marikit, laban. Kumaway si Bella, natural at relaxed. Isang dominanteng laro. Ang set ni Bella ay perpekto at organisado ang laro ng team. Mula sa set ni Marikit, isa na namang puntos. Maging ang komentator ay may pagmamalaki sa boses. Ang pinakakapansin-pansin ay ang pamumuno ni Bella. Palagi niyang pinapalakas ang loob ng kanyang makakampi at aktibo siyang nagbibigay ng suhestiyon. Sa wikang Filipino, ate, back attack tayo sa susunod. Sige, tiwala lang. Hindi perpekto, pero sapat para makaindinihan. 3-0 panalo, nanguna si Bella sa bilang nga assist. Pagkatapos kang laro, isang ginang-ang naabot sa aking ang kanin at adobo. Para po sa nanay ni Marikit. Ang galing ng Marikit natin. Napayak ako sa init ng kanilang pagtanggap. Gabi, nakausap kami ni Bella. Kamusta? Anong masasabi mo sa laro? Iba na ako ngayon, ma. Hindi na ako nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? Sa Amerika, ang laki ngang pressure na kailangan kong galingan. Nakamali ako, sasabihin nilang asyan lang kasi ako. Palagi kong kailangang patunayan ang sarili ko. Huminto sandali si Bella. Pero dito, parte lang ako ang team. Okay lang makamali. Sasaluin ako ngang kasama ko. Ito pala ang tunay na team. Napuno ang dibdib ko. Sorry na. Masyado kitang pinressure. Hindi mo kasalanan, ma? Ganyan ka rin naman tinuruan, di ba? Na para magtagumpay sa Amerika, kailangang maging perpekto. Totoo iyon. Ganun ako namuhay. Pero ma, nahanap ko ang isang lugar kung saan okay lang na hindi ako perpekto. Isang lugar na tinatanggap ako kung sino ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nalaman ko kung gaano kakitit ang aking pananaw. Itinakda ko ang isang sukatan ng tagumpay at ipinilit iyon sa aking anak. Ngunit si Bella ay nakahanap ng sarili niyang landas. Nakahanap siyang kaligayahan sa paraang hindi ko sukat akalain. Sa semifinals, tinalo sila ng Japan. Ngunit sa battle for third, nanalo sila at nakuha ang bronze medal. Niyakap ni Bella ang kanyang makakampi at umiyak. Salamat, maate, mahal ko kayo. Sa awards ceremony, itinaas ang bandila ang Pilipinas. Nakalagay ang kamay ni Bella sa kanyang dibdib habang pinakikinggan ang pambansang awit. Hindi niya ito perpektong nakanta, pero ramdam mo ang kanyang respeto. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi taksil si Bella. Isa siyang matapang na pioneer. Nakahanap siya ng sariling pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang kultura. Pabalik mula sa Thailand, maraming nabago. Una, simula akong maarang ng Tagalog. Gusto kong mas makausap ng mayos si Bella. Anong ginagawa mo? Tanong ni Javier. Nag-arang ang Tagalog para makausap ko ang anak ko. Nagulat si Javier pero masaya siya. Sa wakas, binuksan mo na ang puso mo. Medyo huli na ba? Hindi pa huli yan. Siguradong matutuwa si Bella. Mayo, finals ng high school volleyball sa Pilipinas. Nakapasok ang Liceo de Santa Clara. Sa pagkakataong ito, personal akong pumunta. Kasama si Javier, puno ng tao ang Moa Arena. Isang sulok ay puno nga taga-suporta nga Liceo. Marikit, marikit, marikit. Sa tuwing maririnig ko ang sigaw na iyon, sumisikip ang dibdib ko. Ang kalaban ay ang defending champion. Dehado sila. Ngunit mayroon silang samahan. Sa pamumuno ni Bella, nakakaisa ang team. Natalo sila sa unang set, pero nanalo sa ikalawa at ikatlo. Sa ikaapat na set, 20,18 ang lamang nila. Biglang nasaktan ang daliri ni Bella dahil sa malakas na palo. Time out. Bumalik si Bella sa bench, namamaga ang kanyang daliri. Kaya pa ba? Tanong trainer. Opo, kaya pa. Nilagyan ng tape at bumalik sa court. Alam kong masakit ang daliri niya, pero hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. 24,23 set point. Gumawa ngang isang pekeng set si Bella at siya mismo ang pumalo. Nalito ang mga blocker. Puntos. Panalo ang Liceo de Santa Clara 3,1. Sa sandaling iyon, naging dagat ng luha ang court. Niyakap ni Bella ang kanilang kapitan at matagal silang umiyak. Ate, nagawa natin. Marikit, salamat talaga. Habang pinapanot ko si Bella na nagtataas ng tropeo, umiyak din ako. Ang nandun ay hindi na ang Bella na pinalaki ko, kundi ang Marikit na lumago sa sarili niyang lakas. Pagkatapos ang seremonya,
Tumakbo si Bella sa akin. Ma, nakita mo? Champion kami? Oh, nak. I'm so proud of you. Ma, biglang naiyak si Bella. Naintindihan mo na ba ako? Una man. Sorry kung natagalan. Niyakap din ni Javier si Bella. Ang galing talaga ng anak ko. Lumapit ang manlalaro at magulang ng Liceo. Nanay at tatay ni Marikit, salamat po. Dahil po kay Marikit, nanalo kami. Lahat sila ay taos pusong nagpapasalamat. Gabi, inimbitahan kami sa victory party. Isang salo-salo. Nanay ni Marikit, okay lang po ba sa inyo ang pagkaing Pilipino? Opo, okay lang. Unti-unti po akong nag-aral. Nang sumagot ako sa unang pagkakataon sa Tagalog, nagulat sila. Wow, ang galing nyo pong magtagalog? Hindi po. Nag-aral lang ako para makausap si Marikit. Naging mas mainit ang paligid. Sinabing coach, espesyal po talagang bata si Marikit. Hindi lang sa galing, kundi sa kakayahang pag-isahin ang team. Noong una, naalala kami. Pero higit pa sa mga Pilipino ang pagka-Pilipino niya. Magalang at may respeto sa mga nakakatanda. Ipinamalaki ko siya. Nasa sarili niyang kakayahan, nakaangkop siya at lumago. Gabi na nang pauwi kami sa hotel. Kumapit si Bella sa braso ko. Ma, hindi ka na ba nalulungkot na hindi ako nag-aral sa isang universidad sa Amerika? Sa totoo lang, may kaunting panghihinayang pa rin. Pero mas mahalaga na masaya ka. Ngayon ko lang yan naintindihan. Ma, magsisikap ako sa college, sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maglaro sa Pro League. At para sa national team, nagulat ako. Seryoso ka? Opo, ang katawanin ang Pilipinas sa international stage yan ang pangarap ko. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Javier, ang tatag na talaga ng anak natin. Oo nga. Baka mas matalino pa siya sa atin? Sana hindi na lang tayo tumutol noong una. Hindi. Kailangan ang prosesong ito. Para sa iyo, para sa akin, at para kay Bella. Totoo iyon. Ang proseso ng di pagkakaunawaan at pagbabati ang lalong nakpatibay sa aming pamilya. Kinabukasan, bago kami umalis, hinatid kami ni Bella sa airport. Ma, sa susunod, ako naman ang pupunta sa Amerika, sa summer vacation. Oh, laging bukas ang kwarto mo para sa iyo. I love you, Ma. And thank you for letting me be free. I love you too. Kahit si Marikit ka o si Bella, ikaw ang ganak na pinagmamalaki ko. Mula sa eroplano, naisip ko, hindi taksil ang aking anak. Mas matapang pangasiya sa akin. Isang batang may malawak na puso na kayang yakapin ang dalawang kultura. At sa wakas, natutunan ko rin. Ang pagmamahal ay ang pagpapakawala. Ang magtiwala at maghintay habang tinataha ng iyong anak ang sarili niyang landas. Ito ang kwento ni Christina, isang inang Amerikana. Ang inang inakala na taksil ang kanyang anak ay sa huli natuklasan na hindi ito pagtataksil, kundi isang matapang na pagpili upang hanapin ang sariling pagkakakilanlan. Sa kasalukuyan, si Marikit ay nasa senior high school at naghahanda para sa kolehiyo. Maraming unibersidad ang interesado sa kanya. At patuloy siyang naglalaro para sa Philippine Youth National Team. Marahil, sa mga darating na taon, isang espesyal na tanawin ang ating masasaksihan, isang manlalarong ipinanganak sa Amerika na buong pusong lumalaban para sa bandilangang Pilipinas. Ito marahil ang bagong anyo ngang pagkakakilanlan sa isang globalisadong mundo. Hindi ang pagpilingang isa lamang, kundi ang pagyakap sa maraming kultura. Na ito ay hindi kahinaan, kundi isang kalakasan. Si Christina raw ay medyo magaling ng magtagalog ngayon kapag nag-video call sila ang kanyang anak, hindi na sa English, kundi sa bagong natutunang Filipino niya sinasabi ang mahal kita. Kung naantik kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel. At lalo na, ibahagi ang kwentong ito para magbigay nga lakas ngang loob at pag-asa sa maraming taong nalilito sa kanilang pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang kultura hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.